Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Adviento o ang Gaudete Sunday. Bilang pasimula po ng ating pagdiriwang, magsitayo po ang lahat. Tayo ay nakikipon. Tayo ay nakikipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Sumayo rin. Mga kapatid, tayo na ay nasa ikatlong linggo ng panahon ng Adviento, kung kaya't atin ang sinibihan ng ikatlong kandila na kulay rosas na nagsisimbolo sa atin ng kagalakan at kasiyahan, Gaudete sa wikang Latin. At dahil dito, tayo na ay magalak dahil lapit na dumating ng ating Panginoon. At sa diwa ng kasiyahan ay hindi natin ang kapatawaran ng Panginoon upang tayo mas lalong mapalapit sa Kanya at mapanumbalik sa Kanyang pag-ibig. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos Sa inyong mga kapatid, na luwa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasama ko sa mga batid, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakan dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, inaanyayahan ni Propeta Sophonias ang bayan ng Diyos na buong galak na umawit at magdiwang, sapagkat pinatawad na ng Diyos ang kasalanan ng kanyang bayan at pag-uuwi na sila sa kanilang tahanan mula sa paninilig. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon.
at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon, ay sasabihin sa Jerusalem, Dito pa kasi, Jun. huwag kang matakot, Sion. Huwag kang manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, at siya'y masayang aawit sa laki ng kaganahan, gaya ng pagdiriwang ng pista, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko na kapiling ng bayan, ay masayang papurihan. Diyos na Ang Diyos ang siyang nagligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at walang mitimang pangamba, sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Umawit kayo ng papuri poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipinahayag ninyo ito sa buong daigdig, mga anak ng Sion. Umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Sa ikalawang pagbasa, puno na pagsubok at paghihirap ang buhay Kristiyano. Ngunit nananawagan si San Pablo sa mga taga-Filipos na mabuhay sa kapayapaan at kagalakan sapagkat kasama nila ang Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malilit na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Cristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Espiritu ng may kapal na sa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Bigyan mo ng isang, kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain," tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." Tinanong din siya ng mga kawan, "At kami, ano ang dapat naming gawin?"
Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod, sagot niya. Naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas. At ang akala ng marami ay si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binibinigan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang nagbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin at hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamali, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Kung mapapansin ninyo, ang kulay na ating ginagamit sa linggong ito ay kulay rosas na nagsisimbolo ng kagalakan at kasiyahan na dapat natin maramdaman, na dapat nating kalagayan, na dapat nating makamtan sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. At sa ating mga pagbasa, patuloy ang ating maririnig patungkol sa kagalakan at kasiyahan na binibigay sa atin ng Panginoon. Na patuloy niya tayong pinapalakas at pinapanibago. Patuloy niya tayong inangiyahan na maging magalak, matibay at matuwa sa mga bagay-bagay na darating sa panahon ng Kapaskuhan. Kaya nga kung ating maririnig sa ating unang pagbasa mula sa Propeta Isaías, pinapaalala sa atin ng propeta na tayo ay dapat maging masaya at magalak dahil napapalapit na ang araw ng Panginoon na kung kailan siya ay darating at tutubusin tayong lahat. At lagi natin tandaan na hindi lamang isang beses dumating ang Panginoon sa ating kasaysayan. Hindi lamang siya isang beses na nakilahok sa ating mga karanasan bilang mga tao. Ngunit sa ating pang-araw-araw na buhay ay patuloy na dumarating ang Panginoon. Patuloy siyang isinisilang sa atin at nabubuhay kasama natin. Kailangan lang natin buksan ng ating mga mata, buksan ng ating mga tenga, at maging bukas ang ating mga puso na may punong-puno ng kagalakan. Dahil ang tunay na sumasampalataya kay Kristo, ang tunay na Kristiyano, ay ang taong sumusunod sa yapak ng ating Panginoon na may kasiyahan at kagalakan. Walang sino mang disipulo, tunay na disipulo, na bukal sa kanyang puso ang pagtugon sa Panginoon ng sumusunod na kinakaladkad lamang ang kanyang paa na hindi nakakaranas ng kagalakan. Ano man ang ating gawin, ano man ang ating sundin sa ngalan ng Panginoon, ay kailangan ay may puno ng kagalakan ng ating mga puso. Dahil dito makikita sa atin sa pamamagitan ng kagalakan at kasiyahan na ating ipinapakita ang tunay na kapangyarihan ng Panginoon na siya ang nagbibigay sa atin ng sigla, ng lakas, at ng buhay. Kaya nga naman sa ating pangalawang pagbasa din, pinapaalala sa ating ni San Apostol San Pablo na kahit tayo ay may nararanasang pag-uusig, may nararanasang mga problema o di kaya hapis sa ating mga buhay, subukan natin at piliin natin maging magalak dahil sa Panginoon na siyang nakikisa sa atin. Ang ating Panginoon, hindi niya inalis ang ating
mga hapis. Hindi niya inalis ang ating mga pinagdaraanan. Ngunit nakiisa siya sa ating mga karanasan. Hindi nga niya inalis ang ating mga problema, hindi niya nga inalis ang ating mga bagay, ngunit nakiisa siya sa atin. Kung ano ang ating naranasan, yun ang kanya din pinili na maranasan upang madama natin ang pagkakaisa na patuloy niyang inihandog sa atin. At kaligayahan, ang kagalakan. Ito ang dapat na laman ng puso ng isang Kristiyano. At si Juan Bautista sa ating banal na ebanghelyo, makikita natin ang tunay na kagalakan, ang tunay na kasiyahan na nararamdaman ng isang propeta na naglilingkod sa ating Panginoon. Na bagamat hindi siya ang hinihintay na Mesiyas at inaakala ng mga Israelita na siya ang manunubos, na siya ang inaasahan ng taong bayan. Ngunit anong sinabi ni Juan Bautista? Hindi ako ang Mesiyas na iyong hinihintay. Meron pang isang mas maunlad, mas makapangyarihan na darating kaysa sa atin. At iyon ang ating hinihintay na manunubos. May kagalakan, may kasiyahan kapag itinuturo natin at pinapahayag natin ang kadakilaan ng ating Panginoon. Siguro kung si Juan Bautista ay wala sa kanyang tamang pag-iisip, sasabihin niya sa mga tao, oo, ako nga yung Mesiyas, ako nga yung hinihintay niyo. Hindi na napunta kay Kristo ang pananampalataya ng tao. At naligaw na sana ang taong bayan na napunta kay Juan Bautista ang pananalig. Ngunit si Juan Bautista ay nasa tamang pag-iisip. Meron siyang kagalakan. Meron siyang kaligayahan. Kahit na hindi sa kanya napupunta ang papuri, kahit na hindi sa kanya napupunta ang pasasalamat, meron siyang pagpapakumbaba. At dinadala niya lahat ng pasasalamat at pagpupuri kay Kristo kung na kanyang pinaganda ang pagdating sa araw ng Kapaskuhan. Kaya nga mga kapatid, inaalala din natin ngayon kung ano ang dapat natin gawin upang tayo ay maging masaya, upang tayo ay maging magalak sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Ang konteksto nitong storya na binasa nating ebanghelyo, ito yung panahon nagbibinyag si Juan Bautista sa Ilog Jordan. At maraming Israelita ang naniwala sa kanya. Maraming tao ay nagpabinyag at nagbagong buhay. Tapos dumating ang mga pinuno ng lipunan, mga eskriba, pariseo, ang mga publikano, mga makasalanan, mga sundanong Hudyo. At tinanong nila si Juan Bautista kung ano yung kailangan nilang gawin para magbalik loob sa Diyos, para maging karapat-dapat sa pagdating ng Mesiyas. Anong sinabi ni Juan Bautista? Kung ikaw ay may impluensya sa bayan, huwag mong gamitin ang iyong lakas at kapangyarihan para namuhin yung iba, para usigin yung iba. Anong sinabi niya sa mga sundalo? Kung ikaw ay sundalo sa ating bayan, huwag mong gamitin ang iyong lakas para yarakan ang iba. Anong sinabi niya sa mga publikano? Kung ikaw ay nagsisingil ng buwis para sa bayan, huwag kang sumingil ng may mas malaking halaga at napupunta lamang sa iyo. Huwag kang mangupit. Huwag kang sumingil ng halaga na higit pa sa kinakailangan. Siguro ngayon, hindi iba to sa ating karanasan. Dahil hanggang ngayon, meron pa tayong nararanasan mga ganyan. At kung minsan-minsan sa ating mga pansariling mga buhay, nagagamit natin kung minsan ang ating influensya, ang ating lakas, ang ating kapangyarihan, para pagsilbihan ang ating sarili. Ngunit ang mabuting balita dito ay may panahon pa rin para magbagong buhay. May panahon pa rin para magbalik loob sa Diyos. Mabubuti ang kayamanan. Mabuti ang influensya, ang kapangyarihan. Dahil ito ay tumutulong sa atin para tayo ay mabuhay bilang isang pamayanan
sa ating pansarili nating buhay. Kung wala tayong kayamanan, wala tayong makakain, wala tayong pambili ng ating pangangailangan sa kinabukasan. Ngunit ang sinasabi sa atin at pinapaalala ng salita ng Diyos ay huwag gawing dulo, huwag gawing ito lamang ang ating pinanghawakan. Huwag gawing kapangyarihan lamang ang ating pinanghawakan. Huwag gawing impluensya lamang ang ating kinakapitan. Huwag gawing kayamanan lamang ang ating kinakailangan. Ngunit higit pa dito, ang mas kailangan natin ay yung kagalakan at kaligayahan ng Diyos lamang ang nakakapagbigay. At paano natin mararanasan ang kagalakan at kasiyahan na yun? Kung ginagamit natin ang mga bagay-bagay na ito, ang ating kapangyarihan, ang ating impluensya, ang ating kayamanan, at kung ano man ang meron tayo, kung ginagamit natin ito sa kabutihan. Kung hindi natin ito ginagamit para masira yung iba. Kung hindi natin ito ginagamit para hirakan ng iba. Kung hindi natin ito ginagamit para itaas lamang ang ating sarili. Na kung ginagamit natin ito para maglingkod, para gawin kung ano ang tama, para gawin ito para sa kabutihan, doon mararanasan natin ang tunay na kagalakan, ang tunay na kasiyahan. Katulad ni San Juan Bautista, na bagamat papunta na sa kanya lahat ng papuri ng mga Israelita, inaakala na siya ang manunubos, iniisip na siya ang Kristo. Ngunit anong sabi ni Juan Bautista? Hindi ako ang Kristong hinihintay mo. Dahil ang tunay na Panginoon ang siyang darating sa panahon ng Kapaskuhan. At isisilang siya sa isang taimtim at payak na Belen. Payak na lugar na kung saan walang makapangyarihan, walang ma-influensya, walang mayaman ang makakahalata. Dahil dumarating ang Panginoon sa atin bilang isang bata, bilang isang sanggol. Anong ibig sabihin nun? Parang tayo ay halimbawa na pag tayo ay nakikipagsapalaran sa ating mga buhay, pag tayo ay masyadong busy at inaalala natin ang ating pang-araw-araw na buhay, ang ating trabaho, ang ating mga gawain, ang Panginoon ay darating bilang isang sanggol na hindi natin mahalata, na hindi natin makikita, na hindi natin maririnig, ngunit patuloy siyang darating sa atin. Kaya anong dapat natin ang gawin? Na imulat nga ang ating mga mata. Ibaba natin ang ating mga sarili nang sa gayon makita ng ating mga mata ang pagdating ng banal na sanggol. Marinig ng ating mga tinig ang kanyang iyak na patuloy na nagsasalita at nagbibigay ng tinig sa kaituturan ng ating mga puso. Ngayon ay napapalapit na ang Kapaskuhan. Kagalakan at kasiyahan ang mensahe sa atin. At ang panahon ng Adbyento ay panahon ng pagsisisi, pagbalik loob sa Diyos. Ngayon, iba ang kulay na ating ginagamit. Nung nakaraang 2 linggo, kulay purple o violet ang ating ginagamit. Nagsisimbolo sa atin na tayo ay magbalik loob sa Diyos. Natalikdan natin ang ating mga kasalanan. At huwag tayong kumapit doon sa ating nakaraan na hindi kanais-nais. At dito sa simbolo ng kulay violet, nararanasan din natin ang lungkot, ang sorrow, ang hapis dahil sa ating mga kasalanan. Pero sa kabila ng lahat na yon, at ngayon nagpalit tayo ng kulay, pinapaalala sa atin ng Panginoon na sa ating pagtalikod sa ating mga kasalanan, sa ating pag-amin ng ating kahinaan, huwag tayong malunod sa lungkot o hapis. Huwag tayong magpakain doon sa anxiety, sa sadness na hinaharap natin ang ating mapait na karaan. Bagkus tayo ay magalak, tayo ay maging masaya dahil ito ay panahon ng pagbabago. Ito ay panahon ng pagbabalik loob sa Diyos na kung saan pararanasan natin ang kanyang pagliligtas na patuloy niyang ginagampanan sa ating mga buhay. Magsitayo po na.
Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lahat ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay itindig. Nanawag sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang mapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa gitna ng mga paghihirap sa buhay, kami nagsusumamo sa iyo, Ama, upang patuloy kaming kumapit at manatili sa wagas na pag-ibig at kagalakan. Sa piling mo lamang matatagpuan, buong puso kaming dumadalangin. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ng aming puso. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ng aming puso. Bigyan mo nawa ng karunungan at banal na pagkatakot sa Diyos ang lahat ng namumuno sa simbahan upang magampanan nila ang kanilang tungkulin ng may galak, kapayapaan, hustisya at pagmamahal. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagmamahal, naway isang tabi ng mga naglilingkod sa pamahalaan ang kanilang mga pansariling interes at mga munting hinaing upang maakay nila ang kanilang pinagsisilbihan tungo sa pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa gitna ng aming pinagdaraan ng pandemya, patuloy nawa kaming manabik sa iyo, O Diyos. Masumpungan kanawa namin sa taimtim na panalangin at pagkakawang gawa, lalong-lalo na sa mga may sakit. Manalangin tayo. Pagalingin mo nawa kami mga nangangailangan ng paghilom sa gunita, damdamin, katawan at kaluluwa upang maging karapat dapat kaming magpuri sa iyo ng may galak sa aming mga puso. Manalangin tayo. Salubungin mo nawa ng may galak ang aming mga kapatid na yumao at ihatid sa kanilang walang hanggang kapayapaan sa piling mo. At para sa mga kaluluwa nila, Ervin N. Raidanas, Amelita N. Garcia, at Catalino Sarmiento Sr. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ng aming puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ng aming puso. Ama, tulutan mo ng galak ang aming mga puso. Dinggin mo ng may awa ang aming mga abang pagsusumamo upang matagpuan kaming karapat-dapat sa pagdating ni Yeso Kristo, sapagkat sa piling niya may magiging ganap ang nagagalakan ng aming puso. Siyang nabubuhay at tagahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pag-aaral ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahalin sa iyong mga kamay sa kapulihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, mayahay na huwag lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya at sama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinayang mamuhay ng mahirap upang mapaksama niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspos ang nagniningning at ang pangako niya ay kapanapanabik ay inaasahan namin lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang napairito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Kaya di naman nung matapos sa napunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nainday na may pag-asong sila'y muling mabubuhay kay hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalunatan. Kaawaan mo at pagkinapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na turo at utos ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hiniling namin kami ang Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapaya ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang siyang nagaling ng kasalanan ng sanlibutan. Kapapala tayong inanyahan sa banal na pikit. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat naman kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kagalakan ng gagaling kay Kristo. Salamat sa Diyos. Rejoice and earthly creation sing. Let children proclaim to every land, Hosanna to our King. Sound the trumpet into the night, the day of the Lord is near. When His people lift your voice, proclaim it to the world. Let heaven rejoice in earthly all creation sing. Let children sing Hosanna, Hosanna to our King. Let children sing Hosanna, Announcement lang po, ang simbang gabi ay magsisimula na po sa December 15, alas 7 po ng gabi. Kasabay po nun na po ng gabi ay ang pagsisindi ng ating Christmas tree at ang ating mga Christmas decor sa ating hagdan. Yun lang po at maraming salamat.